At andito na nga ang pinaka-inaabangan ko. Ang pinaka-inaabangan kong phone ngayong 2025. Last year kasi tinagurian kong sulit phone ng taon ang Poco X6 Pro dahil sa magandang specs at mababang presyo. At ngayong andito na ang successor na X7 Pro. Ang tanong, sulit din kaya to? Ano yung mga pros and cons? Kamusta to kumpara sa last year's X6 Pro? At eto rin kaya ang makikita ko na sulit phone ng 2025? Pag-usapan natin after mong mag-subscribe. Malapit na tayo mag 500k, konting kembot na lang. So subscribe sakaling makatulong tong video. Follow nyo na rin kami sa Facebook and TikTok. At huwag kayong mag-i-skip dahil meron ulit akong pambawi sa inyo. Okay, so ibang-iba yung atake nila ngayon sa design ng phone na to. Wala na yung signature big camera module ng Poco dito. At okay lang naman sa akin yung ganong klaseng design nila, pero mas nagustuhan ko to. Maliit lang yung camera module ngayon at alam kong pamilyar sa inyo yung itsura dahil ganyan din yung style na ginawa ng Apple sa bagong iPhone 16. Though, hindi natin pwedeng sabihin na ginaya lang to sa iPhone since dati pa naman yung ganyang style sa mga Android phone. Mas simple, mas malinis tignan. Wala na rin tayong macro cam na hindi naman talaga ginagamit. Kung matagal na kayong subscriber, malamang alam nyo na rin siguro na pabor ako dyan. Okay lang sa akin kahit hindi triple camera setup, tanggalin na yung macro, pero dapat gamitin yung budget na yon para i-improve yung ultra-wide. So, mamaya titignan natin kung nagawa nila yan. 3 colors yung available, black, green, and yellow. Vegan leather yung back panel ng yellow. Plastic naman sa ibang colors which is expected na sa price. At very well built naman yan. Actually, may Corning Gorilla Glass 7 eye protection yung display which is better than Gorilla Glass 5 ng X6 Pro last year. And for the first time sa X-series phones ng Poco, meron na tayong official IP68 water and dust resistance dito. So, hindi na lang sa talsik-talsik ng tubig protektado. Protektado na rin sakaling malubog sa tubig. Pero syempre, wag nyo pa rin sasadyain dahil hindi naman covered ng warranty pag nasira to dahil doon. Also, mention ko na nga rin pala na maglalabas din sila ng Iron Man Edition X7 Pro. Ito yung itsura niya. Kung Marvel fan ka, feeling ko matik sa'yo to. So, ilalagay ko na lang din yung link sa description kung sakaling interesado kayo. Now, ang pinaka nagustuhan kong upgrade dito kumpara sa X6 Pro ay hindi performance, hindi display, hindi camera, battery and charging. Pag sinabi kasi nating Poco phone, performance kaagad yung maiisip natin. Performance-centric phone, gaming phone. Hindi natin maiisip yung Poco is equal to makunat na battery. Hindi kilala ang Poco sa ganon. Pero nag-improve na ngayon. Well, to be fair, hindi naman sobrang sama nung battery sa Poco X6 Pro last year. Sasapat naman sa isang buong araw yon kung hindi ka heavy user. Pero ngayon kasi, upgraded na to 6,000 mAh yung battery capacity dito. At nung sinubukan ko to sa PC Mark battery test, nakakuha tayo ng almost 16 hours na screen on time. Para lang mas klaro sa inyo, 12 hours plus lang yung nakuha nating SOT sa Poco X6 Pro gamit yung same benchmark. And yes, asahan nyo na ngayong 2025 maglalabasan at mauuso na yung 6,000 plus mAh battery capacity, but since wala pa naman yung mga yon, sa ngayon, isa to sa makukunat na battery na makukuha mo sa ganitong presyo. At hindi nga lang pala battery yung in-upgrade dito kasi from 67 watts last year, naka 90 watt hypercharge na rin to ngayon, so mas mabilis na rin. Next naman natin pag-usapan yung display at bibilisan lang natin dito. Ano sabi niya? Ano daw? Kasi may magagandang upgrades naman silang ginawa, pero almost same lang din talaga sa display ng X6 Pro. Na hindi masamang bagay kasi magandang display na talaga yon para sa isang mid-range phone. 6.67-inch Flow AMOLED pa rin, same resolution, 1.5K, so mas sharp ng konti kumpara sa regular 1080p display, 120Hz refresh rate pa rin, in-display fingerprint scanner, mabilis at accurate, may konting upgrade din sa touch sampling rate, at panalo pa rin for media consumption dahil maganda yung kulay, naka-widevine L1 for full HD playback sa mga streaming apps, HDR10 and Dolby Vision support andyan pa rin, and manipis lang din yung side bezels. At yung upgrade na sinabi ko kanina ay yung brightness. Poco X6 Pro 1200 nits sa high brightness mode, X7 Pro 1400 nits, tapos yung peak brightness naman from 1800 nits naging 3200 nits na dito sa Poco X7 Pro. Nanood ako ng HDR movie sa Netflix, mas maliwanag nga ang X7 Pro, at sinubukan ko rin sila pareho outdoors, mataas ang sikat ng araw, at legit na mas maliwanag nga tong bago, though hindi na rin naman masama yung brightness
performance ng X6 Pro, lalo na para sa presyo. Sa speakers naman, walang noticeable upgrades na nangyari. Pinag side by side ko rin sa Poco X6 Pro and almost same lang talaga. Good sounding dual speakers naman para sa presyo. Medyo weird nga lang kasi sa YouTube Music app, mas malakas pa yung sa X6 Pro. Sa YT Music lang naman, sa Netflix, YouTube, and gaming, halos wala talaga silang pinagkaiba. Software tayo bago performance, out of the box, naka HyperOS 2 based on Android 15 na yan. So isa to sa mga unang phone sa Pinas na naka Android 15. Pagdating sa features and pagiging user-friendly ng HyperOS, wala akong problema dyan. Okay na okay sa akin, madaling gamitin. Kaya lang ang dami na talagang bloatwares ngayon, so marami-rami tayong i-uninstall. And also, mention ko na nga rin pala na okay sa akin yung tagal ng software updates nila. Hindi kasing tagal nung sa Samsung, pero okay na rin naman para sa ganitong price. So, ang sa akin lang, pwede pa siguro nilang i-improve yung dalas ng updates. Kasi kung pagbabasihan natin yung X6 Pro, as of now, September pa rin yung last security patch doon. So, ilang buwan din bago sila maglabas ng updates. Ngayon, pagdating naman sa mismong performance, pangmalakasan pa rin. 4nm MediaTek Dimensity 8400 Ultra, hanggang 12 gigs na LPDDR5X memory, at hanggang 512 gigs naman yung UFS 4.0 storage. Nasa 1.3 million yung Antutu benchmark score. Mataas talaga yan, pero ganyan din yung nakukuha natin sa X6 Pro. One time nakakuha ako ng 1.6 million dito, pero hindi na naulit. Nag-run ako ng 3-4 na benchmark, 1.3 million na lang talaga yung lumalabas. So ngayon pa lang, sasabihin ko na rin na kung naka X6 Pro ka na, hindi naman ganun kalaki yung performance upgrade dito sa X7 Pro. At para sa mga wala pang idea sa performance nito, swabing gamitin para sa mga everyday apps natin. Very smooth, mabilis lang lahat. Kung hindi ka naman yung hardcore gamer talaga, matutuwa ka sa performance nito even after years of use. Paano naman kung gamer ka? Tinest ko ulit yung 3 popular games sa atin. As expected, no problems tayo sa Mobile Legends. Given na yan. Mamaniin niya lang yung sagarang settings dito. Call of Duty Mobile, meron tayong 120 FPS mode sa multiplayer mode at hanggang 90 FPS naman sa VR mode. Pareho niyang naaabot yan at hindi rin delay yung gyroscope. At syempre, tinest din natin to sa Genshin Impact. 30 minutes akong naglaro at highest settings at nung una, pumapalo-palo tayo ng 50 plus to 60 FPS. Pero habang tumatagal, napansin ko na rin yung pagbaba. So, chinek ko yung built-in FPS meter ng Poco at makikita natin dyan na nalimit tayo sa 45 FPS. Now, most probably, nalimit yan sa 45 para hindi mag-init ng sobra yung phone. Actually, hindi nga lumagpas ng 45 degrees yung temperature na nakuha ko dyan. So, maganda yung thermals dahil bumaba ng bahagya yung performance ng phone. 45 FPS sa Genshin Impact is playable pa rin naman, and also pwede pa rin nating ibaba ng konti yung graphics para mas tumaas pa yan. Pero kung gusto mo talaga yung 60 FPS gaming sa mga graphic intensive titles, mas maigi pa rin kung Poco F6 or F6 Pro ang kukunin mo. Okay, so camera naman tayo. 50 megapixel Sony IMX882 sensor yung gamit natin ngayon. Again, wala na yung macro cam, kaya lang 8 megapixel ultra-wide pa rin yung ginamit. At yung selfie cam ang naging 20 megapixel. Siyempre, yung mismong output pa rin ang magdidikta dyan. So, eto yung mga sample photos natin gamit ang main camera. At masasabi ko naman na makakakuha tayo ng good or decent photos dito. I mean, siyempre, hindi naman tayo mag-e-expect ng mala flagship na camera. Kumbaga, pwedeng-pwede na para sa presyo niya. Matingkad yung kulay, sharp, good details din sa mga HDR photos. Pero, syempre, may mga pagkakataon pa rin na sumasablay. Tulad na lang dito, na wala na yung details sa mga petals ng bulaklak. Yung ultra-wide ang hindi ko nakitaan ng magandang improvements. At sa totoo lang, hindi ko rin gaanong nagustuhan. Usable, pero pansin mo yung pagka-soft at nasa warmer side din yung timpla ng kulay. Sa selfies naman, ito yung mga nakuha natin. Decent, pero sana ma-improve pa ng Poco kasi parang ganito na rin naman last year. So sabihin ko na rin kaagad na kung sobrang importante sa'yo ng selfie cam, hindi ito yung phone na para sa'yo. Pagdating naman sa videos, good news dahil hanggang 4K 60 FPS na yung pwede nating i-record. Tapos stable pa. Sa ganitong presyo kasi hindi lahat may 4K 60 at kung meron man yung iba, wala namang stabilization. So malaki-laking plus din to para sa X7 Pro. Though pagdating sa mismong video quality, wag na lang din tayong mag-expect ng sobra. Saktuhan lang din para sa price at nahihirapan din kapag hindi gaanong maliwanag. Okay, so ito naman yung video quality gamit ang front-facing camera nitong Poco X7 Pro. Hanggang 1080p, 30 FPS pa rin tayo na
sa nakikita ko mukhang okay naman yung overall quality. Pero syempre medyo disappointing pa rin na 2025 na pero limited pa rin tayo sa 1080p resolution. Pero parang masaya pa rin, ipapamigay na lang natin tong last year's Poco X6 5G. Ang kailangan lang gawin ay i-comment mo yung honest opinion mo para dito sa Poco X7 Pro. Sulit ba o hindi, tsaka bakit? Tulad ng dati, dapat Tagalog or Taglish lang yung comment at wag na rin po tayong magdrama sa comment section. Para sa iba pang mga features, maganda pa rin yung haptic feedback kapag nagtatype tayo. Dual 5G SIM slots pero wala pa ring eSIM support na medyo nakakapagtaka kasi yung non-Pro X7 meron. All goods naman sa wireless connection since meron tayong support sa Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, IR Blaster at NFC. At syempre meron pa rin tayong Messenger video call test at okay naman yung parehong audio at video. Okay, so available na itong Poco X7 Pro ngayon. Ilalagay ko yung link sa description kung saan kayo pwedeng makabili ng naka-promo. At ang presyo, good news kasi walang nangyaring pagtaas sa presyo. Actually, mas maganda pa nga yung early bird promo nila ngayon. 16,999 pa rin yung SRP ng base variant na 8256. At para naman sa early bird promo, kung isa ka sa mga unang makakabili, pwede mo na lang makuha yung 8256 for 14,699 pesos, 12,256 for 15,699, 12,512 for 17,199, at itong Ironman Edition from 22,999, pwede na lang makuha for 18,499 pesos. Now, sa totoo lang, ang gandang promo price na naman ito from Poco at malamang sa malamang, marami na namang bibili nito. So, hindi ko na uulitin yung mga magagandang bagay dito. Kanina pa natin to pinupure at doon naman tayo sa mga cons na dapat alam mo bago mo bilhin to. No headphone jack, no micro SD card slot. Again, no eSIM support pa rin. Ang daming bloatwares at meron ding mga ads sa ilang mga apps nila like File Manager and Video Player. Wala pa rin tayong bypass charging sa gaming settings natin dito. Though meron tayong option to stop or limit the charging at 80% sa battery settings. Tapos yung front-facing camera natin limited pa rin sa 1080p. At para makatulong pa ako sa desisyon nyo, kumpara natin to sa iba. Una muna, kung naka Poco X6 Pro ka na, hindi pa. Alam kong nakaka-tempt mag-upgrade, lalo na dahil nga sa mas makunat na battery ngayon, pero maganda pa yung phone mo. At kung performance lang din naman, halos dikit lang talaga yan dito. Kumpara naman sa ibang mga kakumpetensya, mas pipiliin ko to kumpara sa Infinix GT20 Pro. Kung performance lang din, mas lamang talaga to at mas maganda na rin yung battery life. Yung Samsung Galaxy A35 5G, nagsisale na rin ngayon at nasa ganitong presyo na lang din. Pero mas pipiliin ko pa rin to personally kasi malayo yung agwat nila sa performance at mararamdaman kasi natin yung difference na yan after years of usage. Pero kung pala selfie ka, A35 pa rin, lalo na't may 4K video recording na rin sa front-facing camera nun. At kung meron ka pa rin kaba sa boot loop or dead boot history ng Poco, masasabi ko na di hamak na mas reliable ang software ng Samsung. Nating Phone 2a naman, minsan bumababa na rin sa ganitong price kapag naka-promo. At dito sana medyo mahirap kasi willing akong isakripisyo yung konting performance para sa magandang software experience sa nating OS. Tapos yung battery nun, makunat din. But since upgraded na nga rin yung battery nitong X7 Pro, mas pipiliin ko na rin to. And also, take note din na may konting partida pa tayo dito kasi kinukumpara natin to ngayon sa mga phones na bumaba na yung price. Yung Samsung A35 at nating Phone 2a, 20k plus talaga yung SRP nun. So, yes, para sa akin, panalong-panalo na naman ang presyo nitong X7 Pro. Now, eto na ba ulit yung sulit phone ng taon para sa akin ngayong 2025? Well, masyado pang maaga para sabihin yan, lalo na wala pa naman masyadong bagong phones this year. So, sa ngayon, ang masasabi ko sa inyo, sobrang hirap talunin ng phone na to. Okay, so lang muna para sa ngayon. Again, link sa description sakaling gusto nyong bumili. Para sa review ko ng Poco F6 Pro, click mo lang to. At kung naghahanap ka naman ng projector para sa home theater nyo, click mo lang to.